Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. And as you can see, andito na naman tayo sa farm! Yes, sobrang peaceful na naman ang paligid natin. So, mag-update ako sa inyo and ipapakita ko rin sa inyo yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Kaya medyo tahimik din ako this past few weeks. So, eto na. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang binili kong pine tree. Ayan. Ito kasi yung gate natin. So, andito siya para pag entrance mo, ito yung pine tree. Actually, ayan, partner yan. So, dito sa kabilang side, meron din. Ayan, di ba parang grand entrance? Para pag tumubo siya na mataas, so, di ba? May dalawa kang entrance. Actually, gusto kong sunod-sunod eh. Maganda sana sunod-sunod eh. Di ba parang sa Baguio? Pero, eto muna. Eto muna for now. Unti-unti mabubuo din natin yan. So, ayan. Mga pusa. Ayan. So, ayan. And, syempre, kukuha din tayo ngayon ng mga talong. Alam nyo ba na favorite ko yung talong? At dito sa farm, sobrang fresh ng talong namin. Kasi nga, na-vlog ko na naman yung last time, yun, nalakas ang hangin. Na-vlog ko na naman yung last time na yung talong dito sa amin is walang halong any chemicals or walang inject or kung ano man. Sobrang organic, sobrang fresh. So, kukuha din tayo mamaya. Ayan, meron tayong manok para pag nangitlog, libre na ang itlog. Ready na ang mga talong, kukuha na tayo. Kamayin ko na lang, no? Lakas ng hangin, mukhang uulan. Ayan, medyo malaki-laki. Ako, wag naman sanang uulan. Oh my God! Saan? O nga, lakas ng hangin eh. 'Di ba? Ang fresh ng talong namin. Tingnan niyo naman, violet na violet. Okay guys, so it's time para manguha na tayo ng kamatis. Last vlog ko, pinakita ko sa inyo na wala pa masyadong kamatis. Pero ngayon, sobrang dami ng kamatis. Actually, last time na punta ko dito, nakakuha na rin ako ng marami. So ngayon ko lang mapavlog at mapapakita sa inyo kung paano ako mamitas ng kamatis. Yan na ang ating mga kamatis. Yun. Hanggang doon mamimitas tayo. So, let's go. Ay, sayang to. Hindi pwede magsayang. Guys, bili na kayo sa akin ng kamatis. Sobrang organic din ito. Wala kami ibang hinahalo dito na kahit na ano. Wala ding inject. Diba may inject pero ito wala. Wala ding fertilizer. Diba? Ang sarap-sarap na may pinipitas! O diba guys? Ang saya-saya! Marami pa tayong pipitasin hanggang dun. Guys, tingnan nyo naman. Sobrang daming kamatis everywhere. So, syempre, andito pa rin ang ating mga dalandan. Sintules. Pero maliliit pa yung iba. By November, makakakuha na tayo dyan. Okay guys, so i-reveal ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo, isa sa mga pinagkakaabalahan natin lately. Kaya medyo tahimik ako and busy-busyhan tayo. So, eto na. Charan! Nanananan! So, ito ang ating pinagkakaabalahan lately. Ayan, dahil nagpapatayo tayo ng bahay sa farm. Ayan. So, tutur ko kayo. Ito yung pinto. Hindi pa natatambakan sa loob eh. So, ayan siya. Ito yung magiging salas natin. Maliit lang siya guys ha. 60 square meters lang siya. Ito yung salas. Tapos dito yung kitchen. Dining table. Tapos dito yung CR sa gitna. And then, isang kwarto. At second bedroom. Ayan. Ito yung isang bedroom. Ayan siya. Maliit lang siya guys. Kasi farmhouse lang talaga. Dahil ang unang ginawa natin is kubo, diba? At medyo malaking pagsisisi ko sa kubo, kaya kung mamimili kayo kung kubo o concrete, kung may budget lang din kayo na medyo meron, concrete na,
Kasi kubo, ang hirap i-maintain. Natutuwa lang ako nun dahil syempre parang wow, na-miss ko yung kubo, ganyan. Pero ang hirap ng maintenance. So, eto na, finally, nagpagawa na tayo. So, yung kubo kasi ngayon is yung caretaker yung nakatira doon. So, ayan. So, eto yung second bedroom. Ayan. So, ayan yung pwesto nila habang gumagawa. Ayan yung mga gamit. Ito yung mga semento natin. So, eto yung likod. Ayan, nagpahukay na rin tayo ng tawag dito, deposito. Ito yung para sa CR. Ayan, sa likod. Hindi ko na to pinaputol kasi sayang eh. May puno pa ng dalandan sa likod. So excited for this house. Parang isa siyang achievement para sa akin kahit maliit lang siya. But still, achievement pa rin siya, di ba? So pinag-ipunan ko po talaga to. Mura lang siya. Baka sabihin nyo na naman. Mura lang siya actually. Kaya nga maliit lang. So, nakahanap tayo ng mga gagawa. Pakyawan ng pinagawa natin, nakahanap tayo ng mura. So, sa pakyaw na nakuha ko, hindi pa kasama dun yung kisame at saka yung tiles. So, talagang bare house lang talaga siya. Parang around, ano lang siya, parang 300,000 plus, ganun lang siya. Pero, kinaya ko naman siya kasi hindi siya one-time pay. So, hindi naman siya one-time payment kahit pakyawan. Kaya, yun yung maganda, yung hulug-hulugan. So, nahuhulug-hulugan ko siya hanggang sa malapit na natin siya mabuo. So, yan guys, papakita ko na lang sa inyo. So, ayan. Medyo maambun-ambun na ulit dahil alam niyo naman ang panahon ngayon. Medyo, ang hirap ispelengin. So, kukuha naman tayo ulit ng mga dalandan. So, yung mga dalandan ko naman, napapakyaw ko na siya by the month of November. Merong bibili na sa kanya na bultuhan talaga. So, hopefully, magtuloy-tuloy siya. And hopefully din, mas marami pa tayong maitanim dito. By the way, nagbigay sa akin ng avocado. So, itatanim ko siya dito. Nagtanim na rin tayo ng kalamansi. At ano pa ba yung mga tinanim ko? Ang mga susunod na itatanim ko is papaya, kamote, patatas, lemon, suha. Yan yung mga next. So, kung meron kayo dyan na mga buto at puno, sige guys, regalo nyo na lang sa akin. Hindi ko tatanggihan yan. Tatanim natin yan dito. O kung anong meron kayong tanim dyan, handa akong tanggapin yan. 'Di ba? So, Elvis, how are you? Ha? Ito yung motor natin guys. Ito yung binili natin motor dito para pag may tatakbuhin na pagkain sa labas, pagkain ng hayop, or kung ano man bibilihin, at least meron, 'di ba? At ang dream ko, mag-level up yan. Ang dream ko ay makabili ng kahit second hand na pick up. Diba? Kahit luma na. Para sa mga deliveries ng dalandan or kung ano mang prutas, gulay, ganyan. So, ayun. Sana, unti-unti talaga. So, medyo umaambo na. Kaya dito muna tayo sa loob ng pahingahan. Ay, ang sarap ng fresh air. Sobrang sarap ng fresh air. Dito na ako. Hindi na ako babalik ng Manila. Ay, nako. Alam nyo, dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo, diba? Yung magkakaroon ng lindol, tagutom, at kung ano-ano pa. Good decision talaga na meron tayong ganito. At least kahit paano, diba? Hindi ka na magkukulang sa pagkain, magtatanim ka lang. Tapos yung peaceful and quiet na area, ito na yon. Tapos, alam niyo yun, pag gusto nyo lumayo muna sa mundong sobrang bilis at sobrang gulo at sobrang ingay, kita nyo naman yun, narinig nyo yung mga ibon at kung ano-anong kuliglig, diba? Ang sarap sa pakiramdam. So, ayun, problema na lang natin ngayon is kuryente. Kasi, kailangan doon sa Meralco, 10 bahay ang magre-request. Nag-request ako, ilan lang naman ako dito. Ako, tsaka yung kapitbahay ko dun sa kabila. 2 lang naman yata kami, so ang hirap. Kasi hindi pa crowded talaga tong area na to Talagang farm na farm talaga siya Pero soon, diba? Pag dumating ang time na wala na tayong work o kung ano man, at least meron tayong tatakbuhan. Yun na lang yung mahalaga na pwede ko i-share sa inyo na hanggat bata pa kayo, hanggat may kakayahan pa kayo, mag-invest kayo. Kahit anong bagay, not necessarily kagaya ng ganito, pero kung anong bagay yung pwede nyong i-invest, go. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan, or huwag kayong magdalawang isip, lalo na kung may means naman kayo to invest, mag-invest kayo, lalo na sa lupa. Kasi, alam niyo naman ng lupa, tumataas ang value. Hindi kagaya ng sasakyan, 'di ba? Oo nga, bongga ka nga, 'di ba? Bumababa ang value ng sasakyan. So, ako sa akin lang personal opinion, paniniwala ako, lupa pa rin talaga. So, ayun lang. Wala ba usapan naman kung talagang sobrang yaman nyo, edi mag-collect tayo ng maraming lupa and sasakyan, 'di ba? So, ayun, uuwi na ako, guys. Makukuha na rin ako ng malunggay. Yun, malunggay.
Malunggay tayo dyan. So, ayan na si Kuya Jack. Si Kuya Jack ay nakakuha na ng mga dalandan at sana may saging siyang dala. Ito yung ating motor na mumurahin na kailangan na mag-upgrade kasi naghihingalo na siya. Kinuha natin to para pag may mga utos or kung ano man sa bayan, di ba? Pero i-upgrade natin to soon pag may budget na. Actually, yung gusto ko nga is pick up na second hand. Yung kahit super mura lang na pick up na at least may mga malalagyan ka sa likod, mga prutas, mga gulay or anong deliveries, di ba? Di ba? So, isa rin yan sa mga pangarap ko. Unti-unti, let's see, di ba? Alright, ito na ang ating mga dalandan. Yan! Naaamoy ko na siya. Asim! Alright guys, so magpapaalam na tayo kasi umaambon na. Kaya tayo ay tatakbo na sa sasakyan. So thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye! Bye-bye ka na! Say mo bye-bye! 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 Ayaw niya. Bye-bye! Kumakain siya ng dalandan eh. Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Yan! Bye-bye! Bye! 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 Yan ay papaya. Sa likod na lang kuya. Yan ay mga papaya tayo.